Sino ba namang Pinoy fans ngayon ang hindi magiging proud? Meron na tayong nagkampiyon na kabayan ng ating Filipino-American pride na si Jordan Clarkson. Sa sobrang laki ng balitang ito, ultimo ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay hindi mapigilan ng sarili na tawagan at personal na i-congratulate si JC. Isang napakalaking karangalan nito mga idol, lalo na sa ating mga Pinoy basketball fans. Pero bago nakamit ni JC ang kanyang pinakaunang kampyonato sa NBA, bago siya naging kampyon sa NBA Emirates Cup at bago pa ang pagtanghal sa kanya noon bilang 6th Man of the Year, ano-ano nga ba muna ang pinagdaanan niyang butas ng karayom bago siya tuluyang makaranas na magkampyon? Hindi naging madali ang daan para sa kanya mga idol, hindi siya naging superstar overnight. Nagsimula siya sa ilalim, kinakailangan niyang patunayan ang sarili niya ng paulit-ulit at dumaan sa iba't ibang mga kupunan bago mahanap ang tamang sitwasyon para sa kanyang ultimate success. Kaya sa video natin ngayon mga idol, ibabalikan natin ang kwentong basketball ng ating pambato na si Jordan Clarkson. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, para lubos nating maintindihan ang tagumpay ni Jordan Clarkson, kailangan muna natin bumalik sa taong 2014. Ito ang taon kung saan sumali siya sa NBA draft. Maraming mga basketball analysts ang nagsasabi na maganda ang potensyal niya, pero dahil galing siya sa University of Tulsa at lumipat sa University of Missouri, hindi siya masyadong napansin ng mga malalaking scouts. Dumating ang gabi ng 2014 NBA draft, lumipas ang first round mga idol, wala pa ring tumatawag sa pangalan ni Clarkson hanggang sa pagdating ng second round, 46 overall pick. Pinili siya ng Washington Wizards pero agad-agad din siyang naitrade papunta sa isa sa pinaka-maimpluwensyang franchise sa buong NBA, ang Los Angeles Lakers. Para sa isang second round pick, hindi automatic ang playing time. In fact mga idol, marami sa mga second rounders ay nauuwi sa G League o di kaya ay nawawala na agad sa liga pagkatapos ng 1 o 2 taon. Noong una, dinala muna si JC sa Los Angeles Defenders, ang G League affiliate ng Lakers noon, para mahasa, pero hindi nagtagal pinakita niya na masyado siyang magaling para sa minor league. Nang tawagin siya sa main roster ng Lakers, hindi na niya sinayang ang pagkakataon na ito mga idol. Sa kanyang rookie season 2014-2015, naglaro siya kasama ang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan, ang yumaong si Kobe Bryant mga idol. Naging mentor ni JC ang Black Mamba. Dito niya natutunan ng Mamba mentality, yung walang takot na pag-atake sa basket at yung kumpiyansa na tumira kahit sino pa ang nakabantay. Well, dahil sa kanyang determinasyon, nagtala siya ng average na 11.9 points, 3.2 rebounds at 3.5 assists per game sa kanyang unang taon. Ang matindi pa rito mga idol, napasama siya sa NBA All-Rookie First Team. Isang napakabihirang parangal para sa isang player na nakuha lang sa second round. Dito pa lang mga idol, alam na ng buong liga na may ibubuga ang kabayan natin. Nagpatuloy ang pag-usbong ng career ni JC sa Los Angeles. Naging isa siya sa mga bright spots ng Lakers habang nasa rebuilding phase ang kupunan. Pero sa NBA mga idol, ang basketball ay isang negosyo. Pagsapit ng February 2018, bago ang trade deadline, nagkaroon ng malaking pagbabago. Naitrade si Jordan Clarkson kasama si Larry Nance Jr. papunta sa Cleveland Cavaliers. Kapalit ni Isaiah Thomas, Channing Frye at isang first round pick. Mula sa isang rebuilding team na Lakers, biglang napunta si JC sa isang championship contending team mga idol na pinangungunahan ni LeBron James. Ibang-iba ang pressure dito mga idol. Kung sa Lakers ay may kalayaan siya magkamali at matuto, sa Cavaliers naman bawat laro ay mahalaga dahil ang pangarap nila ay manalo ng kampyonato. Well, naging maganda ang simula ni JC sa Cavs. Nakatulong ang kanyang scoring punch off the bench para makarating ang Cleveland Cavaliers sa 2018 NBA Finals laban sa powerhouse na Golden State Warriors. Ito ang unang pagkakataon na nakatuntong si Clarkson sa pinakamalaking entablado ng basketball mga idol. Subalit hindi naging maganda ang naging performance ni JC sa playoffs na yon. Nakaranas siya ng matinding shooting slump at mabilis na nasweep ng Warriors ang Cavaliers sa 4 na laro mga idol. Para sa maraming players, baka naging dahilan nito ng pagbagsak ng kumpiyansa. Pero para kay Jordan Clarkson, ginamit niya ang kabiguan na ito bilang isang malaking leksyon. Natutunan niya kung gaano kahirap manalo sa playoffs at kung anong klaseng preparasyon ang kailangan para maging isang tunay na kampyon. Pagkatapos umalis ni LeBron sa Cavs noong 2018, naiwan si JC sa isang struggling Cleveland team. Patuloy siya nag-improve ng kanyang laro mga idol, pero kailangan niya ng isang koponan kung saan mas magagamit ang kanyang tunay na lakas. Kaya naman noong December 2019, nakahanap siya ng bagong tahanan nang i-trade siya sa Utah Jazz kapalit ni Dante Exum at 2 second round picks.
Dito mga idol, nagsimula ang prime years ni Jordan Clarkson. Sa ilalim ng sistema ng Utah, binigyan siya ng malinaw na papel, ang maging pangunahing scorer mula sa bench. Dito umusbong ang kanyang pagiging flamethrower. Tuwing papasok siya sa laro, alam ng kalaban na uulan ng puntos, siya ang nagbibigay ng enerhiya kapag nagpapahinga ang mga starters. Ang kanyang pinakamagandang season ay nangyari noong 2020-2021. Nag-average siya dito mga idol ng 18.4 points per game mula sa bench na may kasamang napakagandang shooting percentage. Dahil sa kanyang napakalaking ambag sa pagkuha ng Utah Jazz ng best record sa buong NBA noon, itinanghal si Jordan Clarkson bilang 2020-2021 NBA Sixth Man of the Year. Tinalo niya ang kakampi niyang si Joe Ingles at ang veteranong si Derrick Rose para sa award na ito. Siya ang kauna-unahang malalaro ng Utah Jazz na nanalo nito mga idol, at higit sa lahat, ang unang player na may dugong Pinoy na nanalo sa isang major NBA award. At kung pag-uusapan natin ang scoring ability ni JC, hindi natin pwedeng kalimutan ang kanyang pinakamalupit na laro mga idol. Nangyari ito noong March 12, 2022 laban sa Sacramento Kings. Sa gabing ito, nagliyab ang mga kamay ni Clarkson. Kinamada niya ang kanyang career high na 45 points sa isang laro. Nagpaulan siya rito ng 7 3-pointers mga idol at nagtala ng napakahusay na 15 of 21 shooting clip mula sa field. Nangyari ito sa loob lang ng 35 minutes of play. Ipinakita niya dito ang buo niyang arsenal, mga step back threes, malulupit na crossover, mga floaters at mga nakakahilong layups laban sa mga big men ng Kings. Walang makapigil sa kanya sa gabing yun mga idol. Well, kahit na naging fan favorite si JC sa Utah, hindi pa rin maiiwasan ang pagbabago sa liga mga idol. Sa patuloy na pag-ikot ng tadhana, nalipat ang ating kabayan sa isa sa pinaka-iconic na franchise, ang New York Knicks. Ang paglalaro sa Madison Square Garden na kilala bilang the Mecca of basketball ay isang pangarap para sa kahit sinong manlalaro, pero ang sitwasyon sa Knicks ay kakaiba kumpara sa Utah mga idol. Pagdating niya sa New York, punong-puno na ang roster ng mga magagaling na pyesa. Nandyan na ang kanilang franchise player na si Jalen Brunson na siyang nagmamando ng opensa, kasama pa ang ibang mga wing defenders at mga maasahang scorers. Dahil sa dami ng mga pyesa mga idol at sa lalim ng rotation ng kupunan, naging realidad para kay JC na kumonti ang kanyang playing time. Hindi na siya nakakakuha ng 30 minutes per game tulad ng nakasanayan niya. May mga pagkakataon pa na hindi siya masyadong nagagamit o hindi naglalaro mga idol, lalo na kapag defense heavy ang kailangan sa court. Pero dito nakita ang tunay na profesionalismo ni Jordan Clarkson. Imbes na magreklamo, inako niya ang role ng isang veteranong leader. Alam niya kung ano ang kailangan ng team para manalo. Kapag hindi umandar ang opensa ng Knicks o kapag kailangan nila ng mabilisang momentum shift, doon siya ipinapasok. Kahit papaano nagagamit pa rin siya sa mga crucial na pagkakataon mga idol. Kahit limited ang minutes niya, ibinibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, umaatake sa basket at nagiging spark plug of the bench na siyang bumabani sa depensa ng mga kalaban. Isang tunay na team player na handang isakripisyo ang pansariling stats para sa ikabubuti ng kupunan. Ang lahat ng mga sakripisyong ito, ang pagbaba ng kanyang playing time, ang palipat-lipat ng syudad, ang pagkatalo nila noon sa NBA Finals ay nagbunga ng pinakamatamis na tagumpay. Well, ang New York Knicks ay naging isang unstoppable force. Sa kalagitnaan ng season, nasungkit nila ang kampyonato sa NBA Emirates Cup, ang NBA In-Season Tournament. Ito ang nagbigay sa kanila ng momentum at kumpiyansa na kaya nilang talunin ng kahit sinong higante sa liga. Sa pagkapanalo sa Emirates Cup, ipinakita ni JC na kahit anong role ang ibigay sa kanya, kaya niya magambag sa isang winning culture. Pero hindi doon nagtapos ang kwento mga idol. Ginamit nila ang momentum ng Emirates Cup papasok sa NBA Playoffs sa isang maaksyon at madugong postseason run na ipaglaban ng Knicks ang bawat possession at sa huli, natupad ang pinapangarap ng bawat manlalaro, ang maging isang ganap na NBA champion. Nang iangat nila ang Larry O'Brien Trophy sa gitna ng Madison Square Garden, isa sa mga may pinakamalaking ngiti ay si Jordan Clarkson mga idol. Nakita natin kung paano niya ipinagmalaki ang lahing Pilipino sa entablado ng mundo. Ang pagtawag sa kanya ni Manny Pacquiao ay patunay lang kung gaano kalaki ang impact ng tagumpay na ito. Mula sa pagiging second round pick na muntik nang hindi mapansin hanggang sa pagiging G-League player, naging all-rookie, naging NBA Sixth Man of the Year at ngayon isang ganap ng NBA champion. Well, kayo mga idol, isa din ba kayo sa naging proud para sa ating kabayan na Filipino-American na si Jordan Clarkson?